Hello, hello! Ito nga ang dito ng aming bakasyon sa Bicol. Mga 8 AM na nga kami nakapag-almusal ni Mayor. Pagising nga namin is may nakahanda ng pagkain kasi nagready ng aking masipag na kapatid. Kami na nga lang dalawa ang kumakain kasi pumasok na si Pangit sa trabaho after niyang magluto and kumain. And yung mga bata naman nakatambay sa kanilang lola sa kabilang bahay. Ang sarap nga ng kain namin ni Mayor lalo na bagong pitas yung kamatis sa bakuran. After nga namin kumain, tumambay muna kami dito sa ilalim ng miracle fruit. Ongoing pa nga ang pagpapagawa nila Pangit ng bahay kaya wala pa rin silang gripo. So ayan si Mayor, nagbobomba muna siya sa foso. Ang request nga ng mga bata ngayong araw is pumunta ng SM. Gol! May itim. Dahan. Sa CBO. Parehas kayo ng kulay ng talaga dito din ah. Dapat pala parehas kami ni Pip. Dadaanan na rin pala namin yung lupa na nabili ko sa Bicol way back 2018. Baka kasi nawala na. Charis. Hindi na kami bababa ng sasakyan. Ituturo ko lang kay Mayor. Medyo pababa pa kasi yung area na yun eh. Pero hindi ko na rin matandaan saan nga babanda yung lupa na nabili ko dito. Literal na dumaan lang talaga kami kasi plano naman namin pumunta dito sa ibang araw. Sa mga taga rito po sa Labo, Camarines Norte, baka gusto nyo pong bumili ng lupa kasi pinaplano ko na po itong ibenta. Dito lang po ito located sa Barangay Bautista ng Labo. Sa mga may gusto po, PM na lang po tayo para mapag-usapan kung paano. By the way, nandito na nga pala kami ngayon sa SM. And dito nga sa play area na to ang unang request ng mga bata. Nakakatuwa nga kasi nung pumunta kami, sakto rin na nandito yung mga pinsan ng mga bata sa side ng kanilang mama. Kaya mas na-enjoy nila yung paglalaro. Ikukwento ko pala yung naging reaction ni Igol sa pag-uwi namin. Igol is yung bunsong anak ni Kuya. Nung last na uwi kasi namin, wala pang sasakyan, wala pa si Tino. So nag-commute lang kami nung pumunta kami ng SM. And sa sobrang enjoy namin, ginabay na kami ng uwi. Eh yung lugar nila, meron lang oras yung mga biyahe. So ang tendency, na last trip kami sa jeep, tas pagbaba namin ng jeep, wala nang biyahe ng tricycle dun sa pila. So ang ginawa namin, naghanap kami ng mag-special trip para makauwi kami. Yun yung tricycle. Medyo pricey and hassle kasi medyo natagalan pa kami bago makauwi. Kaya nung nalaman ni Igol na pauwi kami kasama si Tino, sabi niya sa mama at papa niya, "Mama, hindi na kami mawawalan ng biyahe nila tita pag nag-SM kami." Pwede po ba magpabook? Pwede po magpabook, ma'am? Ay, hindi pwede. Ay, pwede naman po. Pwede naman? Magkano po ang room ninyo, ma'am? 1,000 po. 1,000 lang? Mahal naman? Ay, ganun talaga po. Grabe rin kasi yung na-experience namin nung last time na nag-SM kami. Siksikan yung jeep as in kasi nga last trip na siya. Tapos pagbaba pa namin ng jeep, walang tricycle. So, antok na yung mga bata. Tapos wala kaming maupuan dun sa kalsada. Kaya isa na rin yun sa naging motivation namin para magkaroon kami ng Tino. Sabi nga ni Mayor, after nung scenario na yun, pagbalik natin ng Bicol, dapat meron na tayong sariling sasakyan. Nakakatuwa lang kasi kahit papano yung mga pangarap namin natutupad naman. So ayan nga, pati ako nag-enjoy na din kasi pwede naman daw yung adult. Ang entrance fee nga pala dito is 100 sa bata and 50 pesos lang sa adult. Pero kapag wala kang medyas, mag-a-add ka ng 30 pesos per head. Buti na lang nakasapatos yung mga bata nung umalis kami. So may medyas sila, ako wala.
So, napadagdag pa ako ng 30 pesos para sa medyas. Alam nyo ba, hindi ko naman na-experience yung mga ganito nung bata ako. Kaya ayan, ngayon, tingnan nyo, enjoy na enjoy ako kahit nahihirapan ako magpados-dos dyan. Kahit nung maliliit pa sila, isa na talaga to sa routine na ginagawa ko para sa kanila. Yung ma-experience nila yung hindi ko mga na-experience nung bata pa ako. Ni minsan hindi ako nakapasok ng SM or mall noon. So by the way, natapos na ang aming 30 minutes time limit. Dito naman kami pumunta sa Tom's World. So ayan, excited na ngayon dalawang bata. Nung last na pumunta kami dito, ang daming tao. Buti na lang nung pumunta kami ngayon, hindi na siya ganun karami. Nagpapalit nga lang kami ng token, mga 100 or 150 pesos. Ayan nga ang pinaka-paboritong laruin ni Igor. Diyos ko, kahit yata 1,000 ang maubos na token dyan, makakuha lang. Nanghingi nga ng token si Mayor, mukhang maglalaro ang lolo nyo. Diyos ko, wala na yatang ibang lalaroin. Dito yata mauubos ang token. Ay, buti naman naisipan maglaro ng iba. Hindi na naman nga mapakali ang batang ito. Parang gusto na lang maglaro dun sa staff toy. Ay teka, parang may naispat ako dito. Parang kilala ko to eh. Ah, si Mayor. Nag-enjoy na din. Nagreklamo pa nga si Mayor. Sira daw yung machine. Ito namang isa, mukhang gagayahin si tito niya. Akala mo talaga eh, marunong. So dahil hindi naman natin alam i-operate yung ibang nilalaro, balik na naman tayo dito sa paborito nila. Nakakatawa nga itong magkapatid na to. Yung ate niya, malapit nang makuha yung staff toy kasi naubusan ng token. So itong isa, tinuloy niya. Di sa kanya napunta yung staff toy. So mukhang wala na ang token ng mga batang to. Last token na lang yung na kay Mayor. So, ayan, share na lang kayong tatlo dyan. Bahala kayo. May nakakatawa naman yung magtito na yun. Parehas pa talaga silang nagayos ng pants at short. Sige, sulitin nyo ng tatlo yan. Kasi lalabas na tayo. Wala na tayong pambili ng token. Ba't nag-dribble pa nga ang dalawang to, ang tatlong to. Okay, selfie muna tayo. Diyos ko, ang tita niya, mamiso na lang alaman ng wallet. Pasensya na ate, pero okay na rin yan para may panukli ka. Eto na nga, syempre, after maglaro, nagutom. Bumili nga rin kami ng potato corner. Sabi ko nga, hati kami ni Tito dyan, tas hati na lang silang magkapatid. Aba ayaw, hati na lang daw kaming magtita, tas silang magtito. Mukhang may something, baka mag-away pa sa hatian yung dalawang magkapatid. After nga naming magmerienda, nag-ikot-ikot lang muna kami dito. Sabi ko nga wala muna magpapabili kasi nakabudget lang tayo. After nga mabusog ng aming tiyan ang mga mata naman ng aming binusog. Magtatay. Nakakatawa naman ang dalawang to, close na close talaga. Naghawak kamay pa pagbabae, parehas namang takot.
Dalawa rin lagay mo, Bio. After nga naming maglaro, mag-ikot-ikot, pumunta na kami sa aming isang goal. Kami ay mag-grocery ng bahagya lamang dahil ang pera natin ay bahagya lang din. Sabi ko nga sa dalawang bata, si tita lang ang tagadampot ng bibilhin, wag sila. At sila lamang ang in charge sa cart. At mahirap na. Baka kung ano ang madampot pag sila ang naging tagadampot. Tsaka na natin gawin ang hakot challenge na yon kapag marami na talagang pera si na tita. Tingnan nyo naman yung ginawa ko dito. Tinuro ni Mayor yan, pero hindi yan yung nilagay ko sa cart. Mga babae nga naman. Dalawang cart nga pala yung kinuha namin kasi dalawang pamilya yung aming bibilhan. Yung isa para sa isang kapatid namin na nakatira malapit sa Bagasbas. Tinatrangkaso daw kaya hindi makapagtrabaho. Pinuntahan na nga pala namin siya kagabi para bisitahin, tsaka dalhan ng gamot, tsaka ng bigas. Ini-estimate ko nga lang yung mga ninadampot kasi baka hindi na kami makauwi ng Manila ni Mayor. Nakakatuwa nga ang dalawang batang ito kasi mayroon silang tag-isang request pero hindi para sa kanila. Yung panganay si Bio, pineapple daw na fiber para sa lola niya. Ito namang bunso si Igol, kape daw para sa papa niya kasi mahilig daw magkape si papa niya. Thank you naman kay Mayor kasi tinutulungan niya akong ispatin yung mga presyo ng mga kukunin ko. Kumuha nga lang kami ng mga basic na kailangan para sa isang linggo nila. Sabi ko nga sa kanila, mas mainam na nag-grocery na lang sila ng for 1 month nila. Kaysa naman yung inuutang nila pa konti-konti sa tindahan yung mga kailangan nila kasi sobrang mahal na ng presyo nun. Buti na lang talaga mabait tong mga bata. Hindi na kumuha ng kung ano-ano. Buti na lang talaga may SM na dito sa Daet. Meron ng mapapasyalan yung mga bata. Meron na rin namang mga mall dati pa, pero maliliit lang. Hindi sila yung totally mag-e-enjoy masyado. Nung mas bata-bata pa sila, na-experience na rin naman nilang mag-SM. Kasi nung umuwi yung mama nila galing sa Qatar, sumundo sila, kasama sila ng papa nila. Ayun, so mga siguro 1 week silang nandun sa akin sa Manila. So, marami yung time na nakapagpasyal kami na ikot-ikot namin yung Manila, yung mga SM. Kaya sobrang na-enjoy nila yung bakasyon nun. By the way, tapos na kami mag-grocery. Eto nga at aalis na kami ng SM. Pupunta naman kami dun sa kapatid namin na nasa Bagasbas para madala na itong ibang ginrocery. Itong pagdadalhan pala namin ng ibang grocery is malapit sa dagat. And goal namin, makapagtambay pa kami doon bago kami kumain. Sa Alvinos nga pala kami kakain bago kami umuwi. Para siyang binalot yung aming i-order mamaya. Roasted chicken siya na may kamatis, na may itlog na maalat. Nakakatuwa naman dito yung parking sa SM Daet kasi wala kaming binayaran. So, good job SM Daet. Thank you. Sana lahat ng SM ganito. Free parking. Hindi nga lang kalakihan yung SM Daet pero at least, 'di ba? May SM na. And nakakita rin pala kami sa parking ng kamukha ni Tino. So, ayun lang ang ilang kaganapan sa aming dito sa Bicol. Maraming salamat sa panonood. Bye!